초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello guys, andito tayo sa cake shop kung saan nag-order ako ng birthday cake ko for the coming May 1. So I already choose my cake. This is famous Maxim Cake shop here in Hong Kong. A lot of people order here for the birthday. So I choose small pieces only. Cost $188. So I'm going to take on the May 1 for my coming JLS. I like this mango, but it's so natural. I ordered the cake is chocolate cake. So that's all guys. I'm going to look around later. Kanina po pala nang mag-market ako, sinabay ko na po yung aking pag-order ng birthday cake for my grand LS this coming May 1. Ito po yung price niya, pinakamura na price sa Maxim Bake Shop, 188 Hong Kong dollar. Ito na po yung pinakamura at pinakamaliit. So, itinimes ko siya sa $7 kasi yung palit is $7. Ang mahal po ng kinalabasan, ito 1,316 Hong Kong dollar. Yan po, maliit lang po na cake yung in-order ko kasi yun lang po ang afford ko na orderin. So, magbublo tayo ng cake sa May 1 sa gaganapin na Grand LS ko sa birthday celebration. Kaya ayan po, nakita nyo, $188. So guys, please come to my Grand LS live on May 1, 10 p.m. to 5 p.m. See you there po. Lahat po ng mga pumunta is makakasali sa grand raffle. May mga paraffle po ako. Kaya hello guys, it's me, Emilia Brosas. Andito ako sa park, nagpapahinga ng konti kasi kadadala ko lang ng lunchbox ng alaga ko. Yung aking round time sa umaga hanggang hapon na po ang aking trabaho. So, dinala ko doon sa school yung lunchbox ng alaga. So, tapos, kanina maaga akong pumunta sa market, namili ng mga kailangan sa bahay na pang araw-araw kasi ang trabaho po natin dito bilang isang OFW is all around po. Ngayon, dapat magampanan mo lahat ng gawain. Ito po, sabihin ko sa inyo, hindi ako magtatago kung ano ang gawain ng isang OFW dito sa Hong Kong. All around po ang gawain namin dito. Hindi po biro ang magtrabaho sa ibang bansa. Ngayon po, pagising mo ng alas 6 ng umaga, asikasuhin mo yung alaga mo na papasok sa school. Alas 7, bababa kami kasi yung school bus niya 7:10 nandoon ka na dapat sa baba nag-aantay kasi 1 minute na late ka yung school bus hindi sa'yo mag-aantay.
ikaw na mismo ang magdadala ng alaga mo sa school. So kaya dapat kunting bilis-bilis para maabutan mo yung school bus. Kasi paggising niya sa umaga, tulog na tulog pa siya. Ganito ang ginagawa ko. Habang tulog pa siya, bibihisan ko na siya. Ngayon, pagkatapos kong magbihis, punta ako sa kusina, mag-prepare ng breakfast niya, kung anong breakfast ang gusto niya. Ngayon, gisingin ko siya, hilamusan, sipilyuhan, tapos nakatindig yan sa harap ng salamin sa may toilet. Pikit pa yung mata niya kasi biro mo naman 7 years old, gigising ng maaga, tapos papasok sa school. Ngayon, magtututbrush siya. Pagkatapos niya magtutbrush, dalhin ko sa lamesa, nakakain na yung breakfast niya. Ngayon, nakapikit pa rin siya. Tapos, para gumising, i-on ko yung YouTube video na pangbata. Ayun, namulat yung mata niya. Tapos, saka ko siya subuan ng pagkain. Kasi, kung wala, hindi mo siya gawaan ng paraan, walang laman yung tiyan niya na papasok sa school. Kaya ayun, napakain ko siya ng breakfast ng konti. Tapos, pumunta na kami sa baba kasi parating na yung school bus niya. Ngayon, pag alis niya, na nakasakay na sa school bus, ako naman back sa taas ng bahay para mag-tidy up at mag-prepare ng lunch niya para sa afternoon. Ngayon, pagkatapos ko mag-cook ng lunch niya, dalhin ko naman dito sa school. Ngayon, pagkatapos kung madala yung lunch niya dito sa school, pupunta na ako ng market. Bibili na naman ng para bukas kung anong mailuto na lunch niya na naman. Ngayon, ang hirap po ng gawain ng isang OFW, hindi biro ang maging isang OFW. Ngayon, kung binabalak nyo na pumunta dito bilang isang OFW sa Hong Kong, dapat po nakaready kayo, matigas at matapang ang iyong dibdib. Dahil kung hindi nyo po alam ang gawain ng isang OFW sa loob ng bahay, huwag na po kayong mag-try na pumunta dito kasi terminate po ang aabutin nyo kasi lahat ikaw po niyan ang gagawa. All around, it means all around, lahat maglinis, magluto, mag-alaga ng bahay, maglinis ng sasakyan, mamalengke, tapos kung ano pang mga lesson ng alaga mo, ikaw magdala niyan sa school. Walang pakialam ang amo. Isulat niya lang yan sa kalendaryo, Monday to Friday, kung anong mga schedule ng alaga mo. Kaya titingin ka dapat sa kalendaryo kung anong mga nakasulat dyan. Hanggang Saturday pala. Kasi Saturday, mayroon pa sila. Pag Sunday lang, yun. Walang lesson yung alaga. Kasi pupunta sila ng church. Tapos kami naman, ng mga OFW, na nag-work sa loob ng bahay is holiday namin. Pero holiday namin, gumagawa pa rin kami ng kunting gawain sa loob ng bahay. Kasi pag hindi mo yung ginawa, pag uwi mo, ikaw rin lang yung gagawa. Kaya common sense na lang po. Kung nasa sa inyo po yan, hindi nyo gawain, kayo na lang po ang bahala. Kasi pagdating mo, ikaw rin lang ang gagawa. So, gawin mo na habang mayroon pang oras. So, kaya ayan po, kung gusto nyong matikman o maranasan ang isang OFW sa ibang bansa, eto po, guide ko lang sa inyo. Totoo po to sa tunay na gawain ng mga isang OFW. Kung i-compare nyo po sa ibang OFW na nakaranas at hindi nakaranas ng ganitong gawain, swerte nila. Pero para sa akin, ganito po yung gawain namin dito, all around po. Hindi ko po itinatago kung ano ang mga gawain dito. Ngayon, mag-a-abroad pa ba kayo sa ganitong mga gawain?
lakas lang po ng loob at wag nyong ikahiya. Kasi pag kukuskus ka dito ng inidoro, it means ng toilet. Nasa sayo po yan. Kung hindi mo masikmurang magkuskus ng inidoro, wag mo nang karirin na pumunta pa ng ibang bansa bilang isang OFW. Ngayon po, sinishare ko lang po sa inyo ang totoong buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong. Kaya, ito lang po mapapayo ko sa inyo. Mataas po yung sahod dito, pero all around po ang gawain dito. Ngayon po, ito lang ang masasabi ko. Isa pang tips po, yung mga may asawa sa Pilipinas, halimbawa po, yung asawa nyo na sa Pilipinas, tapos kayo na babae, pupunta ng abroad, ito lang po ang mapapayo ko sa inyo. Hindi po lahat ng asawa is gumagawa ng ganito. Karamihan po sa mga OFW, broken family po pagdating ng mga 1, 2, 3, 4 years hanggang 10 taon kayo nagtrabaho sa abroad. Yung asawa nyo sa Pilipinas, nangapit bahay na. At mayroon ng, hindi ko po masabi, mayroon na po, bahala na kayo, mayroon ng, ibig sabihin ng nangapit bahay, kayo na lang po ang kung ano yung nangapit bahay. Ibig sabihin, pag uwi nyo, mayroon ng ebidensya. Kaya po, wag na wag kayong mag-abroad na may mga asawa na kayo. Kung mayroon lang naman kayong stable job dyan sa Pilipinas, wag nyo nang karirin na pumunta pa dito sa ibang bansa. Dahil sa palaran po ang pagtrabaho bilang isang OFW na all around dito sa abroad. Yan lang po ang maipapayo ko sa inyo. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Emilia Brosas. Bye-bye!